Bago tayo magsimula mga kabayan, gusto ko magpasalamat sa sobrang daming umorder ng merch natin. Grabe, yung buy two get one free, talagang pinakyaw ng iba nating mga kabayan. Pero may mga natira pa naman, yung mga umorder kahapon napadala na namin kaagad ngayon kaya expect 2 to 3 days nandyan na yan sa inyo. Para sa mga gustong humabol sa ating promo, nandyan ang link ng ating Facebook, TikTok Shop, or Shopee. Nariyan sa comment section. Mag-add to cart lang kayo ng 2 damit, tapos i-message nyo sa akin kung ano ang gusto nyong free. Ulitin ko, buy two, get one free. Ang Salvame t-shirt at JD t-shirt. Para sa mga interesado, nariyan ang link sa comment section. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Fernan. Walang eksaktong taon, probinsya ng Masbate. Nang mga panong ito, katuwang ng kanyang amang manggagamot itong si Fernan. Sa murang edad ay napukaw ang interes ng binata sa ganitong larangan dahil na rin sa kausayan ng ama na itago na lang natin sa pangalang Mang Julio. Hinangaan ng binata ang pamamaraan nito sa panggagamot, lalo na ang kabutihang loob ng kanyang ama. Ni minsan ay hindi ito naningil at hindi tumanggi sa kahit sino mang lumalapit sa kanya. Isa sa mga naging pasyente ng ama ni Fernan ay ang asawa ng mismong alkalde ng kanilang bayan. Isang umaga, habang naghahanda ang mag-ama ng kanilang mga kagamitan, huminto sa harapan ng tahanan ang isang magarang sasakyan. Dali-dali naman itong sinalubong ni Fernan. Nang makausap niya ang mga tauang lulan nito, mabilis siyang bumalik sa ama upang ipaalam kung sino ang kanilang mga bisita. Tay, yung asawa ni Mayor, hinahanap po kayo. Wika ni Fernan. O siya, patuloyin mo nang malaman natin kung ano ang bagay. Tugon ni Mang Julio. Agad namang bumalik sa kotse si Fernan upang iparating ang mensahe. Marahang ibinaba ng mga tauhan ng ginang. Nakasakay na ito sa wheelchair. May takip ang muka. Pagpasok ng tahanan ay kagad silang binati ni Mang Julio. Lumapit ang isa sa mga kasama ng ginang at ibinulong sa matanda ang dahilan ng pagpunta. Ayon sa tauhan, nanggaling na sila sa ospital at ilang dalubhasa sa sakit sa balat na din ang tumingin dito. Ngunit wala silang makitang posibleng sanhi ng pagkakasakit ng asawa ni Mayor. Gagawin ko ang kakayahan ko upang malaman ang dahilan. Ginang Marisa, maaari niyo po bang tanggalin ang telang nakatakip sa inyong muka? Wika ng matanda. Agad namang sinunod ng ginang ang sinabi nito. Hindi na ako kayang gamutin ng mga doktor. Wala sino man sa larangan ng siyensya ang makakapagpaliwanag kung ano ang sakit ko. Sana matulungan niyo po ako, Manong. Tugon ng ginang habang tinatanggal ang tela sa kanyang muka. Una sa lahat, hindi po akong tutulong sa inyo kung hindi ang Panginoong may likha. Ikalawa, isa lang po akong kasangkapan sa kanyang mga plano. At ikatlo, wala pong ibang makakapagpagaling sa inyo kung hindi ang malakas at taimtim na pananampalataya. Biglang napatigil sa pagsasalita si Mang Julio nang tuluyan itong makita ang kalagayan ng ginang. Halos mabulok na ang mukha nito. Nakaluwa na ang kaliwang mata. Ayon sa ginang, nagsimula ang lahat ng ito nung minsan silang dumalaw sa kabilang barangay upang mabigay ng mga delata at pagkain sa mga nasalanta ng bagyo. Kinabukasan, naramdaman na lang nito na unti-unti nang namamaga ang kaliwang pisngi hanggang sa tuluyan na nga itong nabulok.
Maging si Fernan, hindi makapaniwala na ganon kabilis lumala ang kalagayan ng ginang. Ilang araw pa lang ang nakakalipas kung pagbabasihan ang salaysay nito. Hayaan niyo po sanang tawasin ko kayo, Ginang Marisa, para malaman kong dahilan ng inyong pagkakasakit. Wika ni Mang Julio. Inutusan nito si Fernan na kunin ang mga kagamitan sa kanyang kwarto. Mabilis namang sumunod ang binata. Kumuha ito ng isang maliit na planggana at nilagyan ng tubig. Inilapag ito sa maliit na mesa. Sinimulan ni Mang Julio ang pag-usal ng dasal para sa ginang sa hawak nitong kandila. Pinaikot niya ito sa buong katawan ng ginang at saka sinindihan. Hinayaan ng matandang pumatak ang natutunaw na kandila sa tubig. At nang malapit na itong maubos, nanlaki ang mga mata ni Julio dahil malinaw na lumitaw ang imahe ng isang matandang babae. Huwag niyo po sanang mamasamayin ang aking katanungan. Ginang Marisa, may nakalitan po ba kayo bago mangyari to? Tanong ni Mang Julio. Wala po sa pagkakatanda ko. Dahil halos lahat ng taga roon sa barangay na yon, taga-suporta ng asawa ko. Pero, may isang matandang lalaki na nakatitig sa akin eh. Nilapitan ko siya upang personal na abutan ng supot ng pagkain. Tinanggap niya ito. Pero parang may binulong siya na hindi ko maintindihan. Tugon ng ginang. Ganun po ba, Ginang? Huwag po sana kayo mabibigla sa sasabihin ko. Pero kinulam po kayo. At batay sa sumpang itinanim sa inyo, mukhang malalim ang galit ng taong ito. Wika ni Mang Julio. Ayon din sa ginang, ito rin ang suspetsya ng kanyang mga tauhan. Sinabi na ito sa kanya ng mga katulong sa bahay. Sa katunayan, isa sa kanila ang nagturo kay Mang Julio. May magagawa po ba kayo, Manong? Matutulungan niyo po ba ako? Tanong ng ginang. Ulitin ko po. Ang inyong pananampalataya ang siya makakapagligtas sa inyo. Dinala kayo ng Diyos sa akin kaya sino ako para tumanggi? Maganda na po kayo at sisimulan ko na ang panggagamot. Tugon ni Mang Julio. Matapos ay tumayo ito. Humarap sa altar. Sumunod naman si Fernan. Sabay na nagdasalang mag-ama. Matapos ang pagdarasal, sinimula ni Mang Julio ang panggagamot sa pamamagitan ng pag-ihip ng proteksyon sa ginang. Naglabas ng maliit na itim na kahoy si Mang Julio mula sa bulsa. Muling nag-ihip ng kung anong dasal sa ginang. Ilang sandali lang ay bigla itong nawalan ng malay. Nataranta ang mga kasama nito, ngunit pinakalma sila ni Fernan. Huminahon lang po tayo. Sinisimula na ni tatay na tawagin yung kaluluwa ng mangkukulam. Pinapasaniban niya yung katawan ng ginang. Kalma! Muling nagsipag-upuan ang mga tauhan. Pinanood ang susunod na gagawin ng matanda. Inilapat ni Mang Julio ang kamay sa noo ng ginang at nagsimulang mag-usal. Ilang minuto lang ang nakalipas. Bigla itong nagkamalay. Magsalita ka! Anong pangalan mo? Tanong ni Mang Julio. Nagtayuan ang mga tauhan ng ginang dahil bigla itong nagsalita. Iba ang boses na lumalabas sa bibig nito. Hindi mo na kailangan malaman ang pangalan ko. Sino ka sa palagay mo para tanungin ako ng ganyan? Yan ang hirap sa inyo. Hindi nyo kinikilala ang mga nakakabangga nyo sa oras na gumawa kayo ng kabulastugan. Isang bagay lang ang sasabihin ko. Lingkod ako ng Diyos. Ako ang papatay sa iyo sa oras na magkamali ka ng kasagutan. Sa palagay mo, matatakot mo ko ng ganyang mga salita? Hindi pa'y pinapanganak ang taong tatalo sa akin.
Oo, tama ka. Hindi pa ipinapanganak ang tao. Pero ang espiritu, matagal nang namumuhay sa mundong ito. Pag-uusap ng dalawa. Napahiyaw ang ginang nang biglang ilapat ni Mang Julio ang hawak niyang kahoy sa daliri nito. Itigil mo yan. Nasusunog ako. Tama na! Wika ng sanib. Tinanggal ng matanda ang kahoy at muling kumalma ang ginang. Ngayon, magsasalita ka na ba? O gusto mong pahirapan pa kita? Wika ni Mang Julio habang inilalahad ang kamay nito kay Fernan. Agad namang inabot ng binata ang libretang hawak. Nakatitig ito sa mga pahina. Nababasa ni Fernan ang mga nakasulat. Nanlaki ang mga mata nito dahil orasyon ng kidlat ni Metatron ang nakasulat sa pahina. Hindi po ba magiging delikado sa pasyente ang kidlat, tay? Tanong ni Fernan. Hindi maapektuhan ng orasyon ang katawan ng pasyente. Tanging ang kaluluwang pinatutungkulan mo ang tatama ng tigalpo. Tugon ni Mang Julio. Matapos nitong usalin ang orasyon, muling nagtanong si Mang Julio. O ano, magmapatigas ka pa din ba? O baka gusto mong tuluyan na lang kita? Tumawa ng malakas ang nakasanib. Ngunit bigla ding natigilan nang ilapat ni Mang Julio ang hawak na kahoy sa daliri ng pasyente. Tama na. Magsasalita na ako. Aaminin ko na. Madali ka naman palang kausap eh. O sige, magsalita ka. Ano ang dahilan mo sa pagkulam sa ginang na ito? Napagutusan lang ako. Hindi ako ang may kagustuhan nito. Isa sa mga kalaban ng babaeng yan ang nagpagawa sa akin dahil sa matinding inggit nito sa kanya. Sabihin mo. Sabihin mo ang pangalan. Cora. Cora ang pangalan ng nagpagawa sa akin. Matapos malaman ang lahat ng impormasyon, tumayo si Mang Julio. Kinuha sa bulsa ang isang maliit na kahoy. Inihipan nito ng dasal. Itinutok sa leeg ng pasyente. Marami nitong iginilit habang nagsasalita. Pasensya na, pero hindi kita hahayaan pang mabuhay. Biglang nangisay ang katawan ng pasyente. Ilang sandali lang ay nawalan ito ng malay. Maya-maya ay muling nagising ang ginang. Kaagad na nagtanong kung ano ang nangyari. Pinaliwanag ni Mang Julio ang lahat. At sinabi ding gagaling na ang mukha nito sa loob ng 5 araw. Kagaya nga ng sinabi ni Mang Julio. Makalipas ang ilang araw ay muling bumalik sa kanilang tahanan ang ginang. Ipinakita nito ang kanyang muka na unti-unting naghihilom. Maraming salamat sa iyo, Mang Julio. Ngayong naniniwala na ako na totoo ang mga kagaya mo. Wika ng ginang habang inaabot ang isang sobre. Alam ni Mang Julio ang laman nito. Kaya kaagad niyang itinulak ng marahan ng kamay ng ginang pabalik. Pasensya na po, Ginang Marisa. Pero hindi ko po matatanggap ang pera. Sapat na po sa akin ang pagpapasalamat niyo. Tugon ni Mang Julio. Ngunit ito ang pamamaraan ng pagpapasalamat ko sa iyo. Kaya pakiusap tanggapin mo na. Malaking tulong din ito para sa pamilya mo. Lalo pat alam kong wala kayong permanenteng trabaho. Wika ng ginang. Ngumiti si Mang Julio at muling nagsalita. Ang landas na aking tinatahak ay hinanda ng Panginoon para sa akin. Kaya kahit wala akong trabaho, kahit kailan hindi nagutom ang pamilya ko. Pasensya na po, Ginang. Ngunit hindi ko tatanggapin ang perang yan. Kung nais niyong tumulong, ipagkaloob niya ito sa mga mas nangangailangan. Matapos magsalita,
Agad nang pumasok ng tahanan ng matanda at naiwan si Fernan. Paumanhin na po, Ginang Marisa, ha? Pero ganun talaga si tatay. Sana huwag niyong masamayin yung asal niya. Wika ni Fernan. Sabay talikod at lakad papasok sa kanilang tahanan. Ilang oras ang nakalipas. Habang naghahanda ang mag-ama, lingid sa kaalaman ng mga ito na patuloy silang pinagmamasdan ng ginang mula sa labas. Napansin lang ito ni Fernan nang lumabas ito upang kumuha ng tubig. Dali-daling bumalik ang binata sa loob ng tahanan upang ipagbigay alam ang nakita. Tay, nasa labas pa din po yung asawa ni Mayor. Ano pong gagawin natin? Tanong ni Fernan. Hayaan mo lang siya. Titignan ko kung gaano katapat ang kanyang hangarin sa pagtulong sa atin. Bilisan mo. Tumuloy ka na sa pag-iigib ng tubig. Utos ni Mang Julio. Dali-dali namang lumabas si Fernan upang sundin ang utos ng ama. Dinaanan lang nito ang ginang habang pinapayungan ng mga tauhan. Inabot ng dilim ang binata sa pag-igib dahil napakaraming tao sa balon ng pinagkukunan. At nang dumating ito sa kanilang tahanan, naroon pa din ang asawa ng alkalde. Tay, nandun pa din sa labas si Ginang Marisa. Oh. Mas mabuti po sigurong labasin nyo na. Kausapin nyo. Kuwawa naman po eh. Wika ni Fernan. Lumabas ng tahanan si Mang Julio. Sinundan naman ito ni Fernan. Pagdating sa labas ay hinarap ng matanda ang ginang. Ginang Marisa, matanong ko po kayo. Bakit ganun na lang ang determinasyon niyong tumulong sa akin? Tanong ni Mang Julio. Bihira ang taong kagaya mo, Mang Julio. Aaminin ko. Pinahanga mo ko sa taglay mong prinsipyo. Minsan lang akong makasalamuhan ng taong kagaya mo. Kaya hayaan mo na akong tumulong kahit sa maliit na paraan. Ituring mo na din na kawang gawa ang gagawin ko. Tugon ng ginang. Tumangulang si Mang Julio at muling nagsalita. Kung sa bagay, kakailanganin ko ng maliit na kubong magsisilbing lilim na mga pasyente kong nag-aantay sa araw ng gamutan. Sige, papasok na ho ako. Magagabi na. Wika ni Mang Julio. Napangiti naman ang ginang sa itinugon ni Mang Julio. Kung ganon, magkikita pa tayo sa susunod na araw, Mang Julio. Sa ngayon, paalam na ho muna. Matapos ng pag-uusap, kagad na namaalam ang ginang. Kinabukasan nagising si Fernan sa ingay ng mga nagbabagsakang kawayan. Dali-dali itong bumangon upang tignan ang nangyayari sa labas ng tahanan. Pupungas-pungas na lumabas ang binata. Nanlaki ang mga mata nang makita ang truck na nagbababa ng mga kawayan, pawid at ilang peraso ng kahoy. Maya-maya pa, nakita ni Fernan ang sasakyan ni Ginang Marisa, kasama ang ilang mga kalalakian. May dalang mga kagamitan sa pagkakarpintero ang mga ito. Magandang umaga po, Ginang Marisa. Para saan po ang mga to? Tanong ni Fernan. Agad namang sinabi ng ginang na ito ang ambag niya sa pagkakawang gawa ni Mang Julio. Samantalang si Mang Julio naman, nakadungaw lang sa bintana habang nakangiti sa ginang. At dahil sa pagpapagaling ni Mang Julio sa asawa ng alkalde, lalong naging matunog ang kanyang pangalan sa buong bayan. Maging sa mga karatig pook, halos mapuno ang kanilang bakuran araw-araw. Bagay na kinainggitan ng isa sa kakilalang manggagamot. Itago na lang natin sa pangalang Mang Elias. Minsang napadaan ang matanda sa bahay ni Mang Julio at nakita ang napakaraming tao. Hindi ito nagdalawang isip na pumasok upang makiisyoso.
Pagdating sa loob ng bakuran, nakita ni Mang Elias ang nagkalat na pera sa lupa, maging ang sari-saring gulay at prutas na idinudulot ng kanilang mga pasyente. Diretsyong pumasok ang matanda sa loob ng tahanan ni Mang Julio. Nakitang abala ito sa panggagamot. Napalingon naman si Fernan nang mapansin si Mang Elias. Magandang hapon po, Mang Elias. Pasensya na po kayo ah. Abala po yung tatay ko eh. Ano pong may tutulong namin sa'yo? Tanong ni Fernan. Wala naman. Nagulat lang ako sa biglaang pagdami ng pasyente niyo. Kamakailan lang. Halos nabibilang ko sa kamay ang mga taong nagpapagamot sa inyo. Tugon ng matanda. Ramdam ni Fernan ang inggit nito. Dahil po yun sa pagtulong ni tatay sa asawa ni Mayor. Maging kami po, nagulat sa biglaang pagdagsa ng mga tao. Nilingon ni Mang Elias ang mga nag-aantay na tao sa labas ng tahanan. Nakita ang ilan sa mga ito, mga dati niyang parokyano. Tama ka. Ang ilan sa kanila ay mga dati kong suki. Talagang hindi na kayo nagkaroon ng kahihiyan. Kuya, tandaan mo ang araw na to. Ikaw mismo ang nagdeklara ng gera sa pagitan natin. Wika ni Mang Elias. Nahinto sa panggagamot si Mang Julio. Anong sinasabi mo, Elias? Alam ko. Alam mo, kaibigan, hindi ko naman kasalanan kung magpunta sa akin ng mga suki mo. Alam mo ding hindi tayo pwedeng tumanggi sa tawag ng tungkulin, hindi ba? Tugon ni Mang Julio. Hindi nakapagsalita si Mang Elias. Dali-dali itong lumabas ng tahanan. Padabog na naglakad papalis. Pinaghawi pa nito ang mga taong nakapila. Tay, bakit parang galit na galit yun? Tanong ni Fernan. Yan ang nagiging damdamin ng mga taong makitid ang pag-unawa sa mga bagay-bagay. Huwag mo siyang intindihin. Ituloy mo na ang pinapagawa ko sa iyo at maraming pasyente ang nag-aantay. Tugon ni Mang Julio. Kinabukasan araw ng Martes. Nagpahinga ang dalawa sa panggagamot at nagpunta sa bayan upang mamili ng mga pangangailangan. Hindi sinasadyang nakasalubong na mag-ama si Mang Elias. Magandang hapon po sa inyo, Mang Elias. Gusto ko lang linawin ang mga sinabi mo sa akin kahapon. Hindi ko inagaw ang mga parokyano mo. Kusa silang lumapit sa akin. Kaya wag mo sana akong paratangan ng mga bagay na hindi ko ginawa. Wika ni Mang Julio. Aba, grabe ka talaga, Julio. Ikaw na nga itong may kasalanan. Ikaw pa ang may lakas ng loob na mangkompronta. Wala kang dapat linawin. Dahil para sa akin, malinaw na nang agaw ka ng mga parokyano. At dahil sa ginawa mo, nawalan kami ng ikabubuhay. Tugon ni Mang Elias. Habang nag-uusap ang dalawang matanda, bigla namang dumating ang isang binata. Walang sabi-sabi ay kwinelyuhan nito si Fernan. Ito ba yung sinasabi mong mag-amatay? Bakit? Hindi na lang natin baliktarin yung dalawang to dito ngayon ah. Wika ng binata. Huwag, Aaron. Hindi ito ang gusto kong laban. Gusto kong mapatunayan ang husay ng matandang ito sa Tigalpo. Kaya bitawan mo ang binatang yan. Wika ni Mang Elias. Talagang desidido kang magkagulo, Elias. Pero pasensya ka na dahil hindi kita papatulan kahit anong mangyari. Wika ni Mang Julio. At kaagad nang tumalikod. Yan! Ganyan nga! Maglakad kayong bagang buntot. Palibasa mga traidor kayo eh. Biglang napahinto si Fernan. Anong sinabi mo? Sinong mga traidor? Bakit? Ano bang ginawa ng tatay ko? Wika ni Fernan.
Samantalang si Mang Julio naman, nanatiling kalmado. Tumigil ka na, Fernanda. Kakasabi ko lang na hindi natin sila papatulan, hindi ba? Tara na at umuwi na tayo. Nagugutom na ako. Wika ni Mang Julio. Kagad naglakad palayo si Fernan. Pero tay, sumusobra na po kasi yung bunganga ni Aaron eh. Tugon ng binata. Huwag kang magpa-apekto sa sinasabi nila. Lalo pat alam mo na wala kang kasalanan. Hayaan mo sila mag-isip ng kung ano. Sila ang magdadala nito sa harapan ng huling hukuman. Wika ni Mang Julio. Ngunit hindi mapakali si Fernan sa nangyari. Lalo pa at alam niyang wala naman silang ginawang masama. Pero tay, hindi naman yata tama yung ginawa nila sa atin. Ano? Hayaan mo na lang silang bastusin tayo sa harapan ng maraming tao. Mataas ang tingin sa'yo ng mga kababayan natin. Tinitigan ni Mang Julio ang binata at muling nagsalita. Oo, hindi makatarungan ang ginawa nila. Pero hindi rin ibig sabihin na kailangan mong ibalik sa kanila kung ano man ang ginawa sa'yo. Tandaan mo mga aral ng banal na kasulatan. Anak, ito ang pinakaugat ng ating pagkatao bilang lingkod ng Diyos dito sa lupa. Muling wika ni Mang Julio. Palagi nitong pinapaalala sa anak ang aral na nagmula sa Diyos Ama. Ang pagpapakumbaba, ang pagpapaubaya. Ngunit bilang baguhan sa larangan ng panggagamot, hindi maiwasan ni Fernan ang sumuway sa mga alituntunin. Lubos naman itong naunawaan ng ama. Dahil na din sa wala pa sa sapat na gulang ang pag-iisip ni Fernan. Pero habang naglalakad pa uwi, napansin ng binata ang malaking kumpol ng mga halamang kawig ng gabi. Kung tawagin ito sa kanila ay palawan. Malapad ang dahon na umaabot sa mahigit 3 talampakan. Tumataas din ito ng hanggang 5 metro at kadalasang makikita sa paligid ng isang bukal. Alam mo tay, matagal ko nang napapansin yung mga halaman na yan. Simula bata pa ako parang hindi sila namamatay. Saka sa tuwing dumadaan ako dito, parang may tumatawag sa akin eh. Napalingon si Mang Julio nang marinig ito. Naalala ng matanda na ni isang gamit ay walang tangan si Fernan. Maliban na lang sa mga buhay na salitang itinuturo nito sa binata. Alam mo, Fernanda, may mga nakapagsabi. Meron daw mutya ang Palawan. Yung yumao kong ama ang nagkwento sa akin. Pero ni minsan, hindi ko sinubukang hanapin. Wika ni Mang Julio. Mutsatay, akala ko mga buhay na salita lang ang ginagamit at pinaniniwalaan mo. Tanong ni Fernan. Oo, tama ka. Pero minsan, may mga paraan ng Diyos upang palakasin ang kanyang mga lingkod. At minsan ay sa pamamagitan nito ng kalikasan. Isa ang mga mutya sa makapangyarihang butil ng kapangyarihang isinaboy niya sa mundong ito upang magamit ng kanyang mga nilikha. Walang kinikilingan ng mga mutya dahil nasa magtatangan nito ang desisyon kung saan gagamitin. Tugon ni Mang Julio. Biglang napukaw ang interes ng binata. Tinanong ang tungkol sa kakayahan ng mutya ng Palawan. Ano naman po ang kakayahang taglay ng mutya ng Palawan, tay? Ang alam ko kasi mutya ng gabi. Kapag nagtangan ka nito, hindi ka mababasa ng ulan. At lalo ka pang lalakas kapag malapit ka sa tubig. Nagbibigay din ito ng kabal. At ang sabi pa ni Tio Rosing, pwede mo din daw magamit ang mutya ng gabi pang-akit ng mga babae. Wika ni Fernan. Puro ka talaga kalokohan. Huwag kang magpapaniwala doon sa tsuhin mong yon. Ang mutya ng Palawan ay sinasabing may kakayahang magbigay ng kakaibang lakas.
haba ng buhay. Maihahalin tulad ito sa mutya ng palos. Ngunit ang pinagkaiba naman nila, sa oras na masugatan ng may tanga nito, kusang bumabalik sa may gawa ng pinsala ang ginawa niya. Nanlaki ang mga mata ni Fernan sa narinig. Tila nagkaroon ng interes sa sinasabing mutya. Sakto naman ng mga sandaling iyon. Papalapit na ang mahal na araw. Naghahanda na ang mag-ama upang magkonsagra ng kanilang mga kagamitan. Alam ni Fernan na mabisa ang mutya kung makakalap mo ito sa mismong Biyernes Santo. Dahil ito ang panahong walang nagbabantay sa mga elemento at ito din ang tanging pagkakataon na lumalabas ang mga butil ng liwanag. Nang sumunod na linggo, hindi muna tumanggap ng pasyente ang mag-ama. Salip ay itinuon nila ang atensyon sa paglilinis ng katawan at pagkonsagra ng mga gamit. Huwebes Santo. Nagpaalam si Fernan na pupunta sa kanyang tiyuhin na itago na lang natin sa pangalang Rosing. Pumayag naman si Mang Julio dahil nakaugalian na ng binatang sumama sa pamamanata ng tiyuhin. Kadalasang umaakyat ng kabundukan ang dalawa upang doon magdasal. Ngunit walang kamalay-malay ang matanda na sa pagkakataong iyon. Iba ang pakay ni Fernan. Pagdating nito sa tahanan ng tiyuhin, hindi na ito nagsayang pa ng oras. Paalis na kasi si Rosing ng mga sandaling iyon. Uncle, pwede bang hindi muna ako sumama sa'yo? May ibang pakay ako eh. Wika ni Fernan. At ano ang bakay mo, Aber? Ngayon lang kita narinig na naging interesado sa ibang bagay. Paano ang pamamanata mo? Tanong ni Rosing. Alam mo kasi, Uncle, may nabanggit si tatay tungkol sa isang mutya. Gusto ko sanang makuha yun eh. Nanlaki ang mga mata ni Rosing sa sinabi ng binata. Mutya, alam ba ito ng tatay mo? Baka pati ako malintikan. Tanong ni Rosing. Hindi po, Uncle eh. Hindi naman malalaman ni tatay. Basta wag ka lang magsasabi sa kanya. Pakiusap ni Fernan. Naintriga ang tiyuhin sa biglang pagbabago ng pamangkin. Kaya hindi niya ito tinantanan ng kakatanong hanggang sasabihin ng binata ang lahat. Sandali lang. Anong mutya bang balak mong kunin? Tanong ni Rosing habang humihigop ng kape. Mutya po ng Palawan, Uncle. Wika ni Fernan. Bigla namang naibuga ni Rosing ang iniinom nito nang marinig ang sinabi ng binata. Mutya ng Palawan. Alam mo ba yung sinasabi mo? Wala kang alam tungkol sa mutyang yun, Fernan. Kaya pakiusap, huwag mo nang ituloy. Wika ni Rosing. Bakit naman po, Uncle? Ang sabi ni tatay, malakas daw po yung mutsyang yun eh. Saka napag-isip-isip ko, magagamit ko talaga yun. Lalo pa pinagbantaan kami ni Mang Elias nung nakaraang linggo. Tugon ni Fernan. Mariin naman itong tinutulan ni Rosing. Sinasabi ko sa'yo, Fernan, tigilan mo na ang paghahangad sa mutyang yon. Marami nang sumubok na kunin ang mutya, ngunit wala ni isa sa mga ito nagtagumpay. Kasama na doon ang kapatid ng tatay mo, ang Tio Diego mo. Pagpapaliwanag ni Rosing. Pero Uncle, hindi po ba namatay si Tio Diego sa sakit? Tanong ni Fernan. Fernan, sa sakit na dulot ng mga elementong nagbabantay sa mutya. Isa ito sa pinagkukunan nila ng lakas, kaya hindi sila papayag na kukunin lang ito ng kung sino-sino. Wika ni Rosing. Dito napag-alaman ni Fernan na may nagbabantay na elemento sa mismong mutya.
Eh, paano naman po makukuha yung mutya, Uncle? Muling tanong ni Fernan. Talagang makulit kang bata ka, no? Hindi mo makukuha ang mutya dahil hindi ito ibibigay ng tagapagbantay. Hindi pa ba malinaw sa'yo? Ang mutya ng Palawan, hindi kagaya ng ibang mutya, Bernard. May sarili itong buhay. May sariling gabay. Kahit gaano ka pa kalakas, o kahit gaano pa kalawak ang kaalaman mo sa lihim na karunungan, hindi mo magagawang talunin ang bantay nito. Paliwanag ni Rosing. Sa kabila ng mga babala nito, itinuloy pa rin ng binata ang planong kunin ang mutya. Nagkunwari itong uuwi at hindi na muna sasama sa chewin. Ngunit ang totoong sadya nito, ang lugar kung saan tumutubo ang mga puno ng Palawan. Kaso nga lang ang problema, malapit ito sa tahanan nila. Natatakot si Fernan na malaman ng kanyang ama ang gagawin. Pinili ng binatang umuwi muna. Antayin ang pagsapit ng madaling araw ng Biyernes Santo. Nagtaka si Mang Julio nang makita ang anak na nakaupo sa kanilang atangan. Oh, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't namamanata kayo ng tiyuhin mo? Tanong ni Mang Julio. Hindi po muna ako sumamatay. Sa susunod na taon na lang po. Tugon ni Fernan. Bagay na labis na ipinagtaka ng ama. Dahil ni minsan simula nang mag-aral ito ng lihim na karunungan, hindi pa ito bumali sa kanyang pamamanata. Sa kabila ng pagtataka, hindi na nagtanong pa si Mang Julio. Salip ay pinakikiramdaman nito ang anak dahil alam niyang hindi pangkaraniwan ang kilos ng binata. Kinagabihan, maagang pumasok si Fernan sa silid upang masiguradong hindi siya pinaghihinalaan ng kanyang ama. Ngunit ang totoo, inaantay lang nito ang pagsapit ng hating gabi bago tumungo sa sapa kung nasaan ang puno ng Palawan. Lingid sa kaalaman ni Fernan, minamanmanan siya ng ama. Paglabas pa lang nito ng bakuran, dali-dali siyang sinundan ng matanda. Patuloy sa paglalakad si Fernan. Nakabuntot sa kanya ang ama. Nakita ni Mang Julio na wala itong dala ni maliit na punyal. Mabuti na lang at dala nito ang kanyang kulok. Nagkubli ang matanda sa mayabong na puno ng saging. Inantay ang susunod na gagawin ng anak. Nanlaki ang mga mata nito nang biglang magsalita si Fernan. Kung naririnig mo ako, gabay ng mutya ng Palawan, hinahamon kita sa isang labanan. Ilang ulit itong sinabi ng binata. Hindi lubos maisip ni Mang Julio na hahamunin nito ang gabay ng mutya ng Palawan. Ilang sandali pa ang lumipas. Naglabasan ang napakaraming alitaptap. Alam ni Mang Julio na isa ito sa mga palatandaang may malapit na mutya sa paligid. Kasunod ng paglabas ng alitaptap ay ang mahinang tawanan ng mga hindi nakikitang nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas. Isang malakalabaw na nilalang ang nagpakita. Tumayo ito sa harap ni Fernan. Kalahati ng katawan nito ay sa tao. Napakalaki, na halos umabot sa 10 talampakan ang taas. Mahaba ang nagliliwanag nitong mga sungay na may nakabalot na gintong pulseras. Maging ang katawan ng nilalang na iyon, punong-puno ng mamahaling alahas. Nanlaki ng husto ang mga mata ng matanda. Ito ang unang beses na makita ang nilalang na kung tawagin ay Haring Bawa. Ikaw ba yung gabay ng mutya ng Palawan? Tanong ng binata. Tumawa ng malakas ang nilalang at tumugon. Hindi, binata. Hindi ako ang gabay ng mutya ng Palawan.
Sabihin mo sa akin, anong kailangan mo sa gabay? Tanong ng Haring Bawa. Hinahamon ko siya sa isang labanan. Tumawa ng malakas ang Haring Bawa. Ikaw, hahamunin ang isang engkantong gabay. Hanga ko sa katapangan mo, binata. Pero ang payo ko sa'yo, umuwi ka na. Hindi ka mananalo sa gabay ng mutya. Wika ng nilalang. Akmang tatalikod na sana ito. Ngunit bigla na namang nagsalita si Fernan. Huwag mo sabihing naduduwag yung gabay. Mukhang natatakot siyang harapin ang taong susunod na magmamay-ari ng mutsyang binabantayan niya. Nilingon siya ng Haring Bawa. Kasabay nito ang pagbunot ng nilalang sa kanyang sandata. Isang malaking gintong palakol ang itinutok sa leeg ni Fernan. Wala kang karapatang insultuhin ng gabay ng mutya. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo ito makukuha. Ngayon umuwi ka na, bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo. Wika ng nilalang. Sadyang may katigasan ang ulo nito. Patuloy pa ring hinahamon ang elementong 3 beses na mas malaki sa kanya. Paano ka nakakasigurado na hindi ko nga makukuha yung mutya? Bakit? Nasubukan mo na ba yung kakayahan ko? Ibinaba ng nilalang ang palakol. Lumuhod sa harapan ni Fernan. Inilapit nito ang kanyang mukha sa binata at muling nagsalita. Hindi pa din ba malinaw sa'yo, bata? Hindi mo makukuha ang mutya at hindi mo kakayanin ng pakikipaglaban sa gabay. At kung paano ko nasabi, dahil ako mismo ang mutya ng Palawan. Biglang natigilan si Fernan sa sinabi. Maging si Mang Julio na nakatago sa hindi kalayuan ay nagulantang. Kung ganon, ikaw ang kailangan kong talunin. Tugon ng binata. Walang ano-ano ay bigla nitong sinugod ang nilalang. Walang sandatang dala ang binata. Tanging kamao lang ang gamit nito sa pakikipaglaban. At kagaya ng inaasahan, ni hindi man lang naramdaman ng nilalang ang atake. Itigil mo na ito. Dahil kahit anong gawin mo, wala kang mapapala. Masasayang lang ang buhay mo. Wika ng Haring Bawa. Hindi mo naiintindihan na mga dahilan ko kung bakit ako nagpupursige na makuha ang mutya. Hindi ako makasarili. Ang kagustuhan kong magkaroon ng dagdag na kakayahan para sa kabutihan ng nakararami. Isa akong anak ng manggagamot at araw-araw kong nakikita ang mga taong pinahihirapan ng masasamang elemento. Tugon ng binata. Biglang napukaw ang atensyon ng Haring Bawa. Piniling pakinggan ang mga dahilan ni Fernan. Ibinaba nito ang malaking palakol. Naupo sa isang tumbang puno. Naglabas ng tabako at sinindihan. Mahaba pa ang gabi. Sige, ipaliwanag mo ang dahilan sa akin. Baka sakaling maniwala ako. Naupo si Fernan sa tabi ng nilalang at panandalian nitong nanahimik. Huminga ng malalim at nagsimulang magkwento. Simula nung bata pa ako, nakita ko na kung gaano kadeterminado ang aking ama sa pagtulong sa iba. Kaya nagpa siya akong sundan ng yapak niya bilang manggagamot. Naging mahirap para sa akin ang lahat, lalo pat
Wala pa ako sa hustong gulang na mapanong yun. Tugon ni Fernan. Patuloy namang nakinig ang elemento sa kanyang kwento. Hindi nito namalayan. Unti-unti nang dumarami ang mga nilalang na nakapaligid sa kanila. Maging si Mang Julio, hindi makapaniwalang makukuha ni Fernan ang loob ng mailap na haring bawa. Sige, binata. Ituloy mo ang kwento. Tamang-tama. Nandito na ang aking sakop mula sa iba't ibang lahi ng mga engkanto. Wika ng bawa. Ramdam ni Fernan ang kakaibang kabaitan ng nilalang. Taliwas ito sa panlabas niyang anyo. Tinuloy ng binata ang pagpapaliwanag at ayon pa dito, nakita niya kung paanong magdusa ang mga walang kamalay-malay na tao sa kamay ng mga aswang, mangkukulam, mambabarang, at maging ng mga masasamang elemento. Si tatay, alam kong hindi rin magtatagal manghihina na siya. Oo nga, malakas ang aking pandama pero kahit ganon, mortal pa rin ang kanyang katawan. Kaya ako nagpupursige na kunin ang mutya ng Palawan dahil sa kanya. Gusto kong ituloy ang sinimulan ng aking ama. Napangiti ang haring bawa dahil sa mga sinabi ni Fernan. Tumayo ito at dinampot ang palakol. Biglang itinutok sa leeg ng binata. Ni hindi man lang kumurap si Fernan. Patuloy lang itong nakatitig sa mata ng napakalaking nilalang. Pinahanga mo ko, binata. Maaari ko bang malaman ng pangalan mo? Napatayo sa kinauupuan si Fernan dahil alam niya ang ibig sabihin ng pagtatanong ng nilalang sa kanyang pangalan. Ako po si Fernan. Tumango ang haring bawa. Inihagis palayo ang kanyang palakol. Bumaon ito sa malaking puno, malapit sa pinagtataguan ni Mang Julio. Kung talagang desidido ka, bunutin mo sa pamamagitan ng isang kamay ang palakol na yan. Kung magagawa mo ito, nangangahulugan na malinis ang iyong hangarin. Dahil ang sandatang yan, hindi sumusunod sa mga nilalang na may masamang pakay. Tumango si Fernan bilang tugon. Sa pagkakataon din iyon, abot langit ang dasal ni Mang Julio para sa anak. Dahil ang bahagi ng pagsubok na ito, ang dahilan ng kamatayan ng kanyang nakababatang kapatid na si Diego. Nang makalapit na si Fernan sa palakol, agad niya itong hinawakan ng kanang kamay. Ipinikit ang mga mata, taimtim na nagdasal. Amang may likha, ako po ay sumasama sa inyo. Kung ito po ang inyong kalooban, naway masunod ito ng naaayon sa inyong nais. Matapos magdasal ng binata, walang kahirap-hirap niyang binunot ang napakalaking palakol mula sa pinagbaunan nito. Itinuro sa haring bawa at muling nagsalita. Nagtagumpay ako, haring bawa. Ito ang iyong sandata. Saluin mo! Wika nito sabay hagis ng palakol pabalik sa haring bawa. Nasalo ito ng elemento. Tumawa ng malakas habang ginagawa ito. Unti-unting nagliliwanag ang katawan ng nilalang. Napansin din ni Fernan na isa sa mga puno ng Palawan ay tila gumagalaw at unti-unting bumubuka ang mga dahon. Patuloy ito hanggang sa tuluyang dumapa ang mga tangkay sa lupa. Tumambad sa binata ang napakaliwanag na bagay. Lumipad ito. Bumulusok papunta sa haring bawa. Nanlaki ang mga mata ng binata nang biglang pumasok sa katawan ng nilalang ang maliwanag na bagay. Sa pagkakataong iyon,
Nakita ni Fernan na tila nagbabago ng anyo ang Haring Bawa. Nang humupa ang liwanag, isang kakasilang naguya ang tumambad sa kanyang harapan. Lumapit ang batang kalabaw sa kanya. Idinampi nito ang ilong sa kanyang palad. Walang ano-ano ay narinig ng binata ang boses ng Haring Bawa. Alagaan mo ang munting kalabaw na yan. Ipagkaloob mo sa kanya bilang pangalan ang unang salita na papasok sa iyong isipan, sapagkat ito ang totoo kong katauhan. Wika ng boses. Tumango sa Fernan bilang pagsang-ayon. Lumod ito upang makapantay sa taas ng munting kalabaw. Simula ngayon, ipinapangako ko na alagaan kita. Ugsad. Sobrang nakaka-chills tong episode 2 natin, no? Talagang kakaibang kapangyarihan yung nakuha ng ating bida. Ito yung mga uri kasi ng tangan na kapag hindi ka pinili, talagang hindi mo siya makukuha. Kaso ito din yung uri ng tangan na kapag hindi malinis ang iyong hangarin, imposible mong makuha ang tangan na ito. Kaya naman, tignan natin kung ano pang mangyayari sa mga susunod na episode ng ating kwento. Paalam.